Kamusta mga idol? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang babae na nagngangalang Ava. Nakakabalik lang sa kanyang tahanan sa Southport. Pagkatapos magayos ng sarili, nagtungo siya sa engagement party ng kanyang mga kaibigan noong high school, na sina Danica at Teddy. Pagdating niya, tuwang-tuwa sina Danica at Ava na muling magkita matapos ang mahabang panahon, at dito din natin malalaman na ang ex ni Ava na si Milo ay nasa party rin. Nang gabing iyon, pagkatapos ng selebrasyon, nagsama-sama ang apat at nagkamustahan tungkol sa kanilang mga buhay. Hinikayat ni Danica sina Ava at Milo na bumalik na sa Southport, subalit pareho silang ayaw iwan ang mga kanya-kanya nilang buhay na nabuo na nila. Nang maglaon, nagpa siya ang grupo na pumunta sa isang summit upang panoorin ang nakamamanghang fireworks ng ika-4 ng Hulyo, ngunit bago sila makaalis, nakasalubong nila si Stevie, isa pang kaibigan noong high school na dati ring miyembro ng kanilang grupo. Sinabi ni Danica na matapos tumakas ang kanyang ama dala ang pondo niya sa kolehiyo, unti-unting napalayo si Stevie sa lahat. Naaawa ang grupo sa kanya kaya nilapitan nila ito at inanyayahan siyang sumama sa panunood ng fireworks. Sa una ay nag-aalangan si Stevie dahil naka-duty siya, ngunit nang hikayatin siya ng katrabaho, pumayag din siya sa huli. Pagkatapos nito, sumakay silang 5 sa isang sasakyan at umalis upang gawing hindi malilimutan ang gabi. Pagkatapos magmaneho ng ilang sandali, nakahanap sila ng perpektong lugar para manood ng fireworks at uminto. Subalit ang lasing na si Teddy ay nagpasikat sa gitna ng kalsada, habang may paparating na sasakyan mula sa malayo. Sinigawan siya ng iba na gumilid, ngunit tila wala siyang pakialam. Sa kabutihang palad, itinulak siya ni Milo palayo sa huling sandali, at pinagsabihan siya ni Danica. Ngunit tuwang-tuwa pa ang timang sa kanyang mapanganib na ginawa at nananatili pa rin sa gitna ng kalsada. Subalit biglang may lumabas na sasakyan, naiwasan ng driver si Teddy pero bumangga ito sa bakod, dahilan upang mabitin ang kanyang sasakyan sa ibabaw ng matutulis na bato. Saglit na nagulat ang grupo sa kanilang nakita, saka lamang natauhan si Teddy at desperado niyang sinubukang iligtas ang driver, habang ang iba ay hirap na hinahawakan ng truck. Ngunit sa kasamaang palad, nakawala ang sasakyan sa kanilang pagkakahawak at bumagsak sa mga bato sa ibaba na may malakas na pagbangga, na nag-iwan sa grupo na natulala sa takot. Nagsimula silang magpanik at magtalo kung ano ang gagawin, kung saan nagawa ni Teddy na tumawag sa pulis, at sinabi niya sa grupo na kailangan nilang umalis agad bago pa dumating ang mga pulis, subalit tumanggi si Ava dahil naniniwala siyang buhay pa ang driver at kailangan nilang bumaba upang tumulong. Sinabi naman ni Teddy na pupunta lang sila sa istasyon para ipaalam ang nangyari. Sa huli, pumayag din siyang umalis kasama nila. Subalit imbes na dalhin sila sa istasyon ng pulis, dinala sila ni Teddy sa kanyang bahay, at binalaan niya sila na makapangyarihan ng kanyang ama at aayusin ang lahat, ngunit kailangan lang daw nilang manumpa na hindi sasabihin kaninuman ang nangyari. Lahat ay pumayag, maliban kay Ava, kaya sinubukan siyang kumbinsihin ni Danica sa pagsasabing sisirain ng katotohanan ang kanilang buong buhay, kaya walang nagawa ang dalaga kundi pumayag at lumabas na may luha sa kanyang mukha. Makalipas ang 1 taon muling bumalik sa bayan si Ava. Habang nasa banyo ng airport nakilala niya ang isang babaeng nagngangalang Tyler, at saglit silang nagparaos sa banyo bago umalis. Matapos noon, hiniling ni Tyler kung pwede itong makisabay kay Ava papuntang Southport dahil doon din daw siya papunta, at agad namang pumayag ang dalaga. Kinalaunan dumating si Milo upang sunduin si Ava, at habang nasa biyahe, tinanong niya si Tyler kung bakit siya narito. Sinabi ni Tyler na siya ay host ng isang true crime podcast, at pumunta sa Southport para mag-record ng episode tungkol sa kakilakilabot na masaker na yumanig sa bayan noong 1997. Maya-maya, dumating sina Milo at Ava sa bridal shower ni Danica, kung saan naroon din si Stevie. Lumalabas na ang mga pangyayari noong nakaraang taon ay naglapit ng husto kina Danica at Stevie, na ikinagulat ni Ava. Matapos noon, nagtipon ng mga bisita sa paligid ni Danica habang masaya niyang binubuksan ang bawat regalo isa-isa. Ngunit habang binubuksan niya ang isang gift card, nagulat ito sa nakasulat na, "Alam ko ang ginawa mo noong nakaraang tag-init," na labis na nagpatakot sa kanya, at muli niyang naalala ang aksidenteng nangyari 1 taon na ang nakalipas. Kinakabahan niyang tinanong kung sino ang nagbigay nito, subalit walang sumagot, at biglang lumapit ang jowa ni Danica na si Ryan, at ibinunyag na hindi na pala sila magkasama ni Teddy. Nang maglaon, ipinakita ni Danica ang card sa kanyang mga kaibigan,
at pinaghinalaan niyang si Teddy ang nagpadala nito dahil sa galit sa hindi natuloy na kasal, at sinabi ni Danica na natrauma si Teddy sa nangyari noong nakaraang taon, at siya ay nabaliw at naging matako sa alak kaya iniwan niya daw ito. Subalit hindi naniniwala si Milo na si Teddy iyon, at iniisip kung maaaring may koneksyon ito sa biktimang si Sam Cooper. Ngunit ibinunyag ni Stevie na nagsaliksik siya at nalaman na walang pamilya o kamag-anak si Sam. Matapos noon, nagtungo ang tatlo kay Teddy upang kausapin ito, at inabutan nila si Teddy na timang pa rin dahil sa matinding pag-iinom sa kanyang bangka. Ipinakita nila sa kanya ang nagbabantang card na natanggap ni Danica, at tinanong kung siya ang may kagagawa nito. Subalit mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa ganoong katangahang gawain, at sinabi na problema ni Danica iyon kung siya lang ang nakakatanggap nito. Kinagabihan, labis na kinakabahan si Danica, kaya nagpa siya siyang magbabad sa bathtub upang mapakalma ang sarili, habang nakikinig ng meditation gamit ang kanyang magandang headphones. Samantala, habang tumatagay si Ryan sa kusina, bigla niyang napansin na kusang umilo ang mga ilaw sa labas, na ikinagulat niya, kaya pumunta siya upang tingnan ito, pero wala siyang nakitang tao, at misteryosong namatay muli ang mga ilaw. Nang pabalik na siya para ituloy ang kanyang pagtagay, biglang may tumama sa kanya na isang matulis na bakal, at pilit siyang inihila nito palabas. Nakawala ito at sinubukan na gumapang para makatakas, subalit biglang nagpakita ang killer at walang awa niyang tinapos ang kawawang lalaki, habang si Danica naman ay kumakanta pa at walang kamalay-malay na patay na ang kanyang jowa. Nang matapos makaligo si Danica, nanlaki ang mga mata nito nang makita niya si Ryan habang nakatuhog sa bakal at wala ng buhay at may nakasulat sa pader na isang babala, kaya napasigaw ito ng malakas sa takot. Nang maglaon, makikita si Danica sa istasyon ng pulis kung saan kasama din ang kanyang mga kaibigan upang damayan siya. Sinabi ni Danica na nababalot ito ng matinding guilty dahil hindi niya narinig ang sigaw ni Ryan upang matulungan siya. Sa sandaling iyon, dumating din si Teddy kasama ang kanyang ama na si Grant. Sinabi ni Grant na magpapadala siya ng mga pulis upang bantayan ang bahay ni Danica. Kinabukasan, muling nagtipon ang grupo upang subukan unawain kung bakit pinatay si Ryan kahit wala naman siyang kinalaman sa aksidente noong nakaraang taon. Pinaghinalaan naman ni Milo si Tyler, ang bagong kaibigan ni Ava na host ng True Crime Podcast at narito upang imbestigahan ang mga pagpatay noong 1997. Pinakinggan nila ang kanyang podcast at nalaman na noong 1997, isang mangingisda ang pumatay sa isang grupo ng mga kabataan na sinusubukang takasan ng isang krimen. Lumalabas na isa-isa silang pinatay gamit ang nakakatakot na hook, at nagsimula ang lahat sa isang anonymous na sulat. Nang marinig ito, lalo pang naghinala ang grupo dahil sa maraming pagkakatulad sa kasalukuyang nilang sitwasyon. Subalit binalaan sila ni Teddy na wala silang masyadong makukuhang impormasyon, dahil ang kanyang ama ay binura na ang lahat ng records ng kaso upang maitago ang katotohanan. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nakipagkita si Ava kay Tyler, at inanyayahan siyang tumulong sa investigasyon ng orihinal na massacre. Hindi nagtagal, nakarating ang dalawa sa Bayside House, kung saan naganap ang isa sa mga pag-atake ng mangingisda. Ibinunyag ni Tyler na isang babae na nagngangalang Julie James ang nakatanggap ng nakakatakot na sulat noon. At may nakasulat na, "Alam ko ang ginawa mo noong nakaraang tag-init," na nagbalik ng masasakit na alaala kay Ava. Dahil sa takot at naging kainahinala si Tyler, nang pagkaalis nito, agad tinawagan ni Ava ang kanyang mga kaibigan upang sabihin ang kanyang lokasyon. Matapos makausap ang mga kaibigan, biglang lumitaw ang killer na mangingisda sa kanyang harapan. Akala niya si Tyler ito kaya kinausap niya ito, subalit lumabas si Tyler na nasa taas pa rin kaya sinigawan niya ito na tumakbo siya. Sinimulan siyang atakihin ng killer habang si Tyler naman ay sinusubukang tumakas. Nasugatan ni Ava ang killer at nagtago sa isang silid, ngunit nang lumabas siya, wala na ito at si Tyler na lang ang naroon. Nang paalis na ang dalawa, biglang may bumagsak na malaking kulungan dahilan upang mahuli si Ava. Kaya sinabihan niya si Tyler na tumakas na ito upang makahingi ng tulong. Mabilis na nagtungo si Tyler sa elevator subalit manual niya itong inihila at bigla siyang inatake ng killer. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Ava na makatakas sa kulungan, at nakita niyang dumating si Stevie ngunit hindi ito makapasok dahil nakalock ang mga pinto. Samantala, nakarating naman si Tyler sa may maraming mannequin, habang ang killer naman ay patuloy pa rin siyang sinusundan dala-dala ang malaki nitong hook. Paglingon ni Tyler nagulat ito nang makita niya ang killer, at agad siya nitong inatake. Sinubukan lumaban ng kawawang babae at gamit ang huling lakas niya, natanggal ni Tyler ang hood ng killer at nagulat sa kanyang nakita. Sa kabilang banda,
nagawang makatakas ni Ava at agad na tumakbo sa pinto upang buksan ito. Nang makalabas siya, biglang bumagsak ang katawan ni Tyler na nakabitin mula sa bintana at wala ng buhay. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis na laging late, at ang takot na si Ava ay agad niyakap ni Milo. Kinabukasan, pinuntahan ni Ava ang isang babae na si Julie, na ngayon ay nakatira sa ibang bayan at nagtuturo sa isang universidad. Ipinaliwanag ng dalaga ang nangyayari sa Southport at nakiusap ng tulong sa kanya. Sa una ay inisip ni Julie na biro ito, ngunit nang mapagtanto niyang seryoso ito, inimbitahan niya si Ava sa kanyang bahay. Nang maglaon, ibinahagi ni Ava ang lahat mula sa aksidente, sa anonymous na sulat, hanggang sa sunod-sunod na pagpatay. Inanyayahan niya si Julie na pumunta sa Southport upang tumulong, subalit sinabi ni Julie na ipinangako niya sa sarili na hindi na siya babalik doon. Pinayuhan niya si Ava na ang gumagawa nito ay may personal na motibo, at ang tanging paraan upang mapigilan ito ay mahanap ang killer bago siya mahanap nito. Matapos noon, dinala ni Stevie ang grupo sa isang lalaki na nagngangalang Ray, isa pang survivor ng massacre noong 1997 at siya ring boss niya. Nagulat si Ava nang malaman na si Ray pala ang dating asawa ni Julie, ngunit ngayon ay galit sila sa isa't isa. Ipinaliwanag ng grupo ang lahat sa kanya, at iminungkahi ni Ray na imbestigahan kung sino talaga ang may-ari ng truck na nahulog sa bangin, dahil ayon sa ulat, ninakaw lang ni Sam ang sasakyan. Pagkatapos, pumunta ang grupo sa isang junkyard kung saan dinala ang truck ni Sam matapos ang aksidente. Nakilala nila ang manager doon na mukhang hindi naliligo, at nagsabing ang truck ay pag-aari ng kanilang lokal na pastor na si Judah Gillespie. Kinagabihan, nanatili ang grupo sa bahay ni Teddy para sa kaligtasan, maliban kay Stevie na kailangang magtrabaho sa kanyang night shift. Nauwi ang dalawang mahilig sa paglalandian, habang sina Milo at Ava naman ay pumunta sa guest room at nagkwentuhan. Maya-maya, lumabas si Milo upang kunin ang charger niya sa kotse, subalit pagbalik niya, nakalock na ang pinto kaya sinubukan niyang tawagan si Ava. Subalit bago pa siya marinig, bigla siyang sinakal sa leeg ng killer gamit ang lubid, dahilan upang siya ay manghina hanggang sa tuluyan na siyang kinuha ni Lord. Nang pagtingin ni Ava sa labas nakita niyang umalis ang sasakyan ni Milo, kaya agad niya itong tinawagan subalit hindi niya ito makontak. Kinabukasan, nagtungo sina Ava at Danica sa isang simbahan upang hanapin si Pastor Judah. Ngunit sinabi ng isang empleyado na wala siya roon, kaya humingi si Danica ng pahintulot na gumamit ng banyo at palihim na pumasok sa opisina ng pastor. Maya-maya, dumating ang pastor at kinausap si Ava. Nang mabanggit ng kanyang tauhan ang pagkamatay ni Sam noong nakaraang taon, naging hindi komportable ang pastor at iniwasan ang usapan. Samantala, natuklasan ni Danica ang isang libro sa opisina na may larawan ni Sam at ng pastor, na nagpapakitang malapit sila sa isa't isa. Matapos noon, pumunta ang dalawa sa istasyon ng pulis at sinabi sa isang opisyal na si Calbo, na may itinatago si Pastor Judah at kailangan nila itong makausap. Subalit agad itong ipinaalam ni Calbo kay Grant, at nagpasya silang ikulong muna ang dalawa sa isang selda dahil sa pagiging hysterical. Hindi sila pinayagang umalis at kinumpiska rin ang kanilang mga cellphone. Nang gabing iyon, si Teddy ay nag-iinom mag-isa at nanunood ng fireworks dahil ika-4 ng Hulyo, subalit napansin niya na may problema ang kanyang electric gate kaya agad itong lumapit upang tignan. Sa kasamaang palad, bigla siyang sinaksak ng killer sa likod. Nagawang makalaban ni Teddy kung saan kahit sugatan, nagawa niyang pabagsakin ang killer at sinubukan niyang makabalik sa kanilang bahay upang ipaalam sa kanyang pamilya. Subalit dahil sa mga tinamong saksak, pinabagal siya ng kanyang mga sugat. Sa kasamaang palad, nakabawi na ng lakas ang killer, at agad siyang inila papunta sa dilim. Matapos noon, habang tumatagay si Grant narinig niya ang doorbell, at pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang anak na duguan at malapit ng kunin ni Lord, subalit hindi nito alam na nasa likod niya lang ang killer, at agad siya nitong inatake sa leeg gamit ang kanyang malaking hook. Kinabukasan sa istasyon ng pulis, makikitang nagkakagulo ang mga opisyal, at sa wakas ay pinalaya na ang dalawa. Paglabas nila, nakita nila ang maraming tao sa labas, at isang nakakatakot na eksena ang bumungad sa kanila. Ang mga katawan ni Teddy at Grant ay nakasabit sa gitna ng bayan para makita ng lahat. Labis na natakot si Danica, at pinayuhan sila ni Ray na umalis na agad sa Southport para sa kanilang kaligtasan, at pumayag naman sila. Subalit nang kukunin na nila ang kanilang sasakyan, bigla nilang napansin ang kotse ni Milo, at nang buksan ni Ava ang pinto nakita nila ang bangkay ng kawawang si Milo. Tuluyang bumagsak si Ava sa lungkot, ngunit agad siyang inila palayo ng kanyang mga kaibigan. Dinala sila ni Stevie sa isang bangka upang makatakas sa bayan. Samantala,
Dumating ang pulis sa simbahan upang arestuhin si Pastor Judah. Subalit isang kakilakilabot na tanawin ang kanilang nakita. Patay na ang pastor, nakaluhod ang katawan at ang kanyang mga mata ay malupit na tinanggal. Nakakita ang pulis ng isang nakakagulat na larawan sa mga gamit ng pastor kasama niya si Sam, at sa larawan, si Stevie ay nakangiti habang yakap si Sam. Samantala, habang nag-uusap ang dalawa, nakaramdam ng kakaiba si Danica mula sa likod ng bangka, at biglang lumitaw ang killer at sinubukang atakihin ang dalaga. Labis na nagulat ang dalawa nang biglang tanggalin ng killer ang kanyang takip sa mukha, at nakita nila na ang killer ay si Stevie mismo. Hiningi nila ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa, at sinabi ni Stevie na matagal na siyang may galit sa kanila dahil iniwan nila siya noong umalis ang kanyang ama. Nabaliw siya sa ipinagbabawal na gamot at napunta sa rehab kung saan nakilala niya si Sam, na tumulong sa kanya. Noong gabi ng aksidente, natakot si Sam na bumalik siya sa bisyo kaya kinuha nito ang truck ng pastor upang hanapin siya. Subalit hindi niya nakita kung sino ang nasa truck, at nang malaman niya ang katotohanan, nasaktan siya ng gusto at nagpasya siyang maghiganti. Nagulat ang dalawa sa mga nalaman, at sinubukan kunin ni Ava ang flare gun, kaya nagkaroon ng matinding labanan. Lumabas ng bangka si Ava at sumigaw ng tulong sa paparating na si Ray, at agad nilang pinuntahan si Danica upang iligtas. Dumating ang dalawa at tinutukan ni Ray ng baril si Stevie. Nakiusap sila na itigil na ang kabaliwan nito, subalit dahil talagang tuluyan nang nabaliw si Stevie, sinaksak niya si Danica at itinapon ito sa tubig. Dahil dito, binaril siya ni Ray, at hindi mapigilan ni Ava ang pag-iyak dahil sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan, subalit tiniyak ni Ray sa kanya na tapos na ang lahat. Matapos noon, tinawagan ni Ava si Julie upang ipaalam na nasa bar siya ni Ray at si Stevie ang killer, ngunit hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Stevie ang lahat ng pagpatay ng mag-isa. Naging kainahinala ito kay Julie kaya hinanap niya ang babae sa online, at nagulat siya nang makita ang isang larawan ni Stevie at Ray na magkasama, na nagpapakitang malapit sila sa isa't isa. Samantala, magkasama sina Ava at Ray sa bar, nang biglang nagtanggal ng jacket si Ray, at nanlaki ang mga mata ni Ava sa takot nang makita niya ang sugat sa kanyang braso, at naalala niya kung paano niya nasugatan ang killer sa Bayside House. Sinabi ng takot na si Ava na gusto na niyang umuwi, subalit napagtanto niyang nakalak ang pinto, at hindi nagtagal ay ibinunyag ni Ray ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi ng baliw na lalaki na gusto sanang iligtas ni Stevie si Ava, dahil siya lang ang sinubukang gumawa ng tama noong gabi ng aksidente, subalit ngayon ay wala na siyang magagawa. Agad sinubukan tumakbo ng dalaga para makatakas, subalit inatake siya ng baliw at nagkaroon sila ng matinding labanan kung saan malubhang nasugatan si Ava. Habang nagaganap ang bakbakan ng dalawa, dumating si Julie sa bar at nakita si Ava na may nakabaon kutsilyo sa likod, kaya tiniyak niya na paparating na ang pulis, subalit biglang lumitaw ang baliw, kaya tinanong siya ni Julie kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Ray na sinusubukan niyang gawin ang tama, dahil sinira ng mga kabataang ito ang buhay ni Stevie sa pag-agaw sa tanging kaibigan na mayroon siya, at sinabi rin niya na pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng bayan ng Southport, na ginawa ang lahat upang burahin ang alaala ng mga pagpatay noong 1997 upang makahikayat ng mga bagong residente. Nang marinig ito, nagulat si Julie, at ibinunyag ni Ray ang kanyang plano na ibintang ang lahat sa kanya, na siya ang nawalan ng bait. Nang aatakihin na niya si Julie, bigla nitong nabitawan ang hawak niyang armas, dahil binaril pala siya ni Ava mula sa likod gamit ang harpoon, at tuluyan ang kinuha ni Lord ang baliw na lalaki. Sa huling eksena, makikitang napadpad si Danica sa dalampasigan, at himalang nakaligtas, kung saan siya natagpuan ng mga lokal at agad na dinala sa ospital. Matapos ang kanilang paggaling, nagsama sila ni Ava, at ang dalawa ay pumunta sa isang tahimik na dalampasigan upang kumain at pag-usapan ang kanilang tag-init. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula.